6 na taon matapos itigil ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga rebeldeng komunista, nabuhay ang posibilidad ng pagbabalik ng peace talks. Mismong gobyerno at ang legal front ng mga rebelde ang nag-anunsyo niyan. At nakatutok sina Rafi Tima at Ivan Mayrina. Hiwalay pero halos sabay ang anunsyo ng Malacanang at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. May pinirmahan silang joint statement para sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Nangyari yan itong November 23 sa Oslo, Norway. 4 na taon matapos ipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks sa CPP-NPA-NDF noong 2019. 5 dekada at iba't ibang administrasyon na ang nakipag-peace talks sa mga rebeldeng komunista. Pero sa pagkakataong ito, tiwalang administrasyong Marcos sa unang hakbang ni daw ito sa pangmatagalang kapayapaan. Nakita ko personally, there is that kind of commitment and also there is a kind of goodwill on both parties to continue to discuss some principled resolution to end really the armed conflict. So yun ang nakita ko na based on my personal experience that there is we are very confident. I'm very confident that there is something that after this joint statement we can finally end up with the final peace agreement. Paglilinaw ng gobyerno, unang hakbang lamang ito sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan. Kaya sa ngayon, tuloy pa ang pagtugis sa mga armadong grupo. Wala pa rin ngang linaw kung magkakaroon ng ceasefire ngayong magpapasko. Pero ang joint communique isang hakbang din daw para makatuon ng armed forces sa mga bantang panlabas. Pangunahin dito ang umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. If this conflict will finally end, your armed forces of the Philippines will be able to shift our focus to external or territorial defense. It's high time because of the world conditions that the volatility of geopolitical security necessitates a defense establishment that is threat agnostic but also geared towards addressing our vulnerabilities to external threats. Kabilang sa mga nakahaing issue sa negotiating table ay kung babawiin ang bansag na terorista sa mga rebelding NPA at ang pagpapalaya sa mga detainees mula sa kanilang hanay. We are open to having the work of both sides to continue and bear fruit. Yan naman ang tugon ng NDFP. 2 taon daw tumagal ang negosasyon para sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Mismong sinamayapang NDF founder Joma Sison daw ang nagpasimula ng pag-uusap matapos lumapit sa kanila si dating AFP Chief of Staff Emmanuel Bautista. The initiative of General Bautista, the Armed Forces of the Philippines, was welcomed by Joma Sison, and he gave importance to this initiative. So this has borne some important fruits. So we recognize the initiative of General Bautista and his team. Ayon sa interim chair ng NDF na humalili sa kanyang namayapang asawa, si Joma Sison, malaking bagay daw na bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa negosasyon, gayong nagsimula ang mahigit 50 taon ng revolusyon sa administrasyon ng kanyang ama. I think it would be to his own good that the armed conflict may be resolved during his term. Sa ngayon, bubuuin na raw ng NDFP ang kanilang peace plano. After 6 long years, there seems to be a light at the end of the tunnel. But then I would point out that the tunnel itself is a very long, winding, and tortuous tunnel. So there's a lot of work that have to be done in order to reach the end, the light. Wala pang katiyakan kung kailan ang mga susunod na informal talks at kung kailan magsisimula mismo ang usapang pangkapayapaan. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima. At ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.